gusto niyo maging virtual assistant. Yan, thank you. Kasama ko tonight si Miss Angel from Amaze Nation. So, Hello ako at everyone. yan, good evening Miss Angel. So, ayan nakasama natin. So, anyway, to inform you guys, ito pong webinar na ito is galing sa Amaze Nation. Ito po ay online school or online training. Hindi po ito agency. Hindi po kami nagbibigay ng mga clients. Pero nagtuturo po kami kung paano magkaroon ng clients at kung paano matuto yung mga iba't ibang niches bilang isang Amazon Virtual Assistant. Okay, so let me share my screen. Naintindihan ba? Type 1 sa chat box. We are not agency. Kami po ay nagtuturo sa mga aspiring virtual assistant na maging isang Amazon VA. Okay, yan. Thank you so much. So habang sinishare ko yung screen. So, type 2 naman sa chat box kung nakita nyo na yung presentation ko. Type 2. Iyon. Okay. Sige. So, hindi na natin papatagalin pa. Again, good evening sa inyong lahat. Mayong gabi sa mga taga Visayas at Mindanao. And welcome to the Ultimate VA for Online Arbitrage free webinar. So, today is September 18, 2025. Ngayon ay Thursday at maulan dito sa amin sa Laguna. So, bago tayo mag-proceed, syempre gusto ko munang malaman kung saan nakarating yung ating free webinar. No, kaya i-type niyo sa chat box kung taga saan kayo, kung nasa ibang bansa ba kayo, anong lugar ninyo para ma-shoutout ko kayong lahat. Sige nga, tagaan. Taga saan? Yun. So, shoutout sa mga taga Dubai. Okay lang, Andrea. No, every Friday meron akong live webinar din sa Miss Nation. So, shout out sa mga taga Qatar, Antipolo City, Kuwait. Mayong gabi sa mga taga Mindanao, Bulacan, Tarlac, Dubai, UAE, Kazakhstan ba to? Manila, Palawan, Cavite, UAE, Bukidnon, Pampanga, Japan. So, shout out sa mga taga Japan. Ilocos Sur, Taguig, Caloocan, Calamba, Laguna. Maulan sa Laguna, no? Subic, Davao, Caloocan. Shout out sa mga taga, ang daming taga Japan, no? Riyadh, Manila, Tarlac, Nueva Ecija, Bacolod, Bahrain, Bohol. Mayong gabi, Bicol, Albay, babali natin dito, no? Iloilo, Davao City, Pampanga, Lapu-Lapu, no? Yan, Bulacan, ang dami. Ilan tayo? 125 participants and counting. No, shout out sa mga taga, oh, may Africa, no? South Africa. So, hello Ma'am Eileen, Cavite, Las Piñas, shout out sa mga taga Quezon City. South Korea, no? Si John, nandun siya. So, at madami pang iba. Nakakatawa kasi nakaabot tayo ng ibang bansa. Japan, UAE, no? Malalayo yan. So, ready na ba kayo? Clear ba yung boses ko? Type yes sa chat box kung clear, maayos. Baka naglalag ako sa inyo. Okay. Ayan. So, again, hindi na natin papatagalin. So, if you have zero knowledge and you don't have background, wala kang idea sa pagiging virtual assistant, at zero knowledge ka, nasa tamang webinar ka. Huwag kayong mag-alala. Okay? So, again, to clarify guys, ang ituturo ko tonight is kung paano maging Amazon Virtual Assistant. Okay? Hindi Amazon seller. Magkaiba yung Amazon seller sa Amazon VA. Tayo po yung employee. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gawin para maging isang Amazon Virtual Assistant at para magkaroon kayo ng work from home job. Okay? So, hindi natin papatagalin pa. First question, sino sa inyo ang gustong magkaroon ng work from home job? Yan. Type 2 sa chat box. Kung sino ang gusto. For sure ako. Lahat kayo gusto nyo kasi nandito kayo sa webinar, di ba? Yan. No, si Giovanni, si Irma, si Jane. Second question, sino sa inyo ang, eto, madami for sure, kulang na kulang ang sahod, no? Dahil sa mga bayarin. Madami pa kayong bayarin, no? Type 3 sa chat box. Madami, ayan, si Pinky, no? Jerome, si Mary, si Christina. Madami bang utang?
Tapos ang bilis lang maubos ng 1K ngayon, no? 500. Dati, pag 500, madami ka na mabibili, di ba? Tama ba? No? Tapos yung sahod minsan, wala pang 1 week, ubos na. No? Madaming bayarin, internet, na kuryente, apartment, no? Tapos meron ka pang motor o kaya kotse na may maintenance, no? Tapos pagkain mo pa sa bahay, sobrang daming bayarin, no? Last question. Sino sa inyo ang gustong mabago yung buhay? Maiba naman, type me sa chat box. Yung gustong maabot yung mga pangarap mo while working at home, o kaya naman gusto mong magkaroon ng maayos na pamumuhay kasama yung pamilya, literal na kasama sa bahay ha. Yung habang nagtatrabaho ka, nakikita mo yung anak mo, yung partner mo, diba? Of course, tayong lahat. Gusto natin maabot yung time na yun. That's why nandito kayo. Para magkaroon kayo ng idea. No? Wala naman to sa pilitan kung hindi para sa inyo yung pagiging virtual assistant eh. So magbibigay lang ako sa inyo ng idea kung paano kayo magsisimula maging VA. Okay? Ready na kayo? Mukhang ready na kayo kasi halos lahat sa inyo sumasagot dito. Kung handa na kayo, this evening, we will talk about how to become a virtual assistant in online arbitrage. And alam ko most of you guys hindi pa familiar sa Amazon. Pero don't worry dahil pag-uusapan natin yan ngayong gabi. Okay? So, by the way, my name is Jan Bayani, Coach Jan. I am the coach of the Ultimate VA for online arbitrage. So, what you will learn sa ating free webinar? First, you will learn the essential tools and equipment for aspiring virtual assistant. Ano ba yung kailangan kong equipments, no? Para bago ko mag-iisang Amazon virtual assistant. Second, we will talk about understanding Amazon. Ano ba yung Amazon, no? And the role of an Amazon virtual assistant. Kanina pa nababanggit. Mamaya explain natin 'yan. Of course, introduction to arbitrage and definition and types of arbitrage. Number 4, we will talk about benefits or yung perks ng pagiging virtual assistant sa online arbitrage. Ano ba yung kagandahan pag naging Amazon VA ka sa niche na to? No? And number 5, we will talk about step-by-step guide to starting your career as an Amazon virtual assistant in online arbitrage. Siyempre, hindi mo mawawala yung pagtuturo ko kung paano kayo magsisimula. At bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga dapat nyong ihanda. Okay? At ito ang pinaka-importante sa last part ng ating session ay meron tayong Q&A. Kaya kung meron kayong mga tanong, question, itabi nyo muna, isulat, or itype sa notepad para mas better. Bakit? Meron kasing mga question na nasasagot during presentation. Kaya don't worry dahil sa dulo ay magkakaroon tayo ng oras para sa inyong pagtatanong. Okay? Pag may nag-pop up sa inyong tanong, itabi nyo muna. Isulat nyo sa cellphone, isulat nyo sa paper or itype nyo sa inyong notepad. So type 1 sa chat box kung naiintindihan natin para mas maganda yung ating discussion. Ayan. Para ma-make sure ko na naiintindihan nyo siya. Ayan. So, I think naiintindihan naman lahat. Again, welcome to this 1-hour webinar. 1 hour yun to. Sana 1 hour lang talaga. Okay? So, siyempre, nagtataka kayo. Yung iba sa inyo, hindi ako kilala. And most of you ay, yun nga, kilala ko bilang isang content creator. No? So, I would like to ask you guys kung okay lang sa inyo. Can I share my life story? Gusto nyo bang malaman? Type yes sa chat box kung gusto nyong malaman kung paano ako naging Amazon VA, ano yung mga work ko dati, kung paano ako napunta sa niche na to, at kung paano ako naging Amazon virtual assistant. Paano ako kumita ng dollars, kung paano kumita ng pounds habang nasa bahay lang. Ayan, kumuha ako ng permission baka kasi ayaw nyo eh. So, okay lang sa inyo, di ba? Ayan, dahil malakas kayo sa akin, i-share ko sa inyo yung aking life story. Okay? So, galing po ako sa malaking pamilya. Ayan, madami kami, di ba? 5 po kaming magkakapatid. And ako po ay pang-apat sa aming magkakapatid. Ayan, may father, itong nasa ito naka-green. Ayun po ay aking tatay. And my father is a construction worker, a foreman, no? Nagagawa ng bahay, ng kontrata, ng mga bahay.
No? And may mother, ito po yung mother ko. Isa housewife. Wala siyang trabaho. Until now, no? Kami po magkakapatid ay hindi college graduate. Yan may mga araw ay yung mga kapatid ko. No? At most of us vocational course lang yung tinapos namin. Hindi po ako graduate ng college ha, no? And mechanical electronics po yung tinapos namin sa TESDA. And we are proud, of course, sa aming mga parents dahil nakapagtapos kami ng high school. So, kung sino man sa inyo ang hindi pa-graduate, meron ba dito, ng high school? Ay, sorry, high school or college, hindi graduate, wala pong problema yon. Okay? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Ngayon po, ay meron na akong sariling pamilya. I have my beautiful wife. And, meron po kaming anak. Yan, si Chami, no, and I have my supportive wife at happy kami sa mga bagay na meron po kami ngayon. Okay, before nagtrabaho po ako sa mga restaurants, no, fast food restaurants. Naging working student po ako. School sa umaga, trabaho sa gabi. Of course, mahirap pagsabayin yung yung dalawang importanteng bagay para sa akin, no? So, alam niyo naman siguro yung fast food na yan. Madami pa, hindi lang yun yung naging na pagtrabaho ko dati. Na-experience ko din maging dishwasher. Meron ba dito naging dishwasher? Sa isang school, no? Nagtrabaho din ako sa iba't ibang company sa auto parts. At bata pa lang ako, nagtatrabaho na talaga ako. Nagtitinda ako ng mga turon, baruya, Shanghai, yan, toge, waffle, ice cream, pandesal. Yan po yung mga naging trabaho ko bago ko napunta sa mga fast food. Meron ba dito nakaka-relate? Meron ba dito naging service crew? Meron ba? Type 3 sa chatbox. Sige, si Lorna, no? Si, ayan, si Dinah. Dami nyo pala, no? Antoinette, Cedrex, Sherwin. No? Mga, ano na yan, mga batak pagdating sa mga fast food restaurants. Na shout out sa inyo. And also, I have been a full-time missionary for 2 years. No? And this was a voluntary service in our church. No? Na-assign po ako sa Butuan Mission sa Mindanao and we spread the gospel of Jesus Christ. So, sa church namin, meron kaming voluntary service. Wala po kaming bayad. That's why, kabalo ko mag-Bisaya, no? Half-hearted. Budan kayo yung mga taga-Bisaya sa Mindanao, no? Yan. So, meron ba dito mga members ng church ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or naging return missionary? Okay. Yan, si Regeline, John Mark. Yun, I was also assigned in Butuan Mission. Wow, nice to meet you guys. No? So, going back from my full-time mission, 2 taon yon. Pag uwi ko galing mission, wala akong job, back to zero. No? Ngayon, kung naalala nyo kanina, yung tatay ko, di ba, foreman, construction worker, meron siya mga kontrata. Umextra muna ako sa tatay ko bilang isang construction helper. In other words, naging labor po ako ng tatay ko. Yung tatay ko yung boss ko kasi siya yung nagpapasahod sa amin. No, ayan po ako. Ito po ako dilaw. Hindi lang po taga-picture sa construction, no. Naghahalo po ako ng semento, nag ano pa, nagbabaloktot ng mga bakal, nagbubuhat ng semento, yan, naghahalo, nagbubuhos, no, at iba pa, no. Meron ba dito naging construction worker? Meron ba dito? Type 5 sa chat box. Meron ba? Yun, si Leo. Mahirap maging construction worker sa totoo lang. Pag may nakikita akong mga construction worker na alala ko yung dating ako, no, mainit, ano yun, mabigat, no? Tapos, kailangan tuloy-tuloy yung trabaho, lalo na kapag buhos, di ba? No. Yan. Saktong-sakto kasi pag uwi ko galing mission, galing Mindanao, merong project yung tatay ko noon and I decided na magtrabaho muna sa kanya. And then, habang nag-apply din sa iba't ibang company, syempre hindi lang naman pag yung construction worker yung gusto ko. Meron ninyo, siguro, I try different companies like BPOs and any kinds of work from home job, online job, call center. Nag-apply ako dyan, pero sa kasamaang palad, hindi ako nakapasa sa mga yon. Ganon din ba kayo? Sinong ganon? Type me sa chat box. Di ba? Apply na apply sa mga BPO. So, sa iba't ibang work from home job, pero ligwak. Dami nyo ah. No? I feel you guys. Na-experience ko po yun.
Dumating yung time na na-stress ako, na-pressure ako sobra. Napatanong na ako sa sarili ko kung anong kulang sa akin at bakit ah tinatanong ko sa sarili ko anong kulang sa akin or bakit hindi ako makapasa sa mga interviews. And one time my friend invited me to enroll sa isang Amazon masterclass. No, online training. Ininvite ako ng friend ko. Sabi niya meron akong kilalang online training na nagtuturo kung paano maging virtual assistant. Try natin kasi in demand 'yon. No, kasi galing pandemic 'yun eh. 'Di ba? So nag-try ako. No, pinagtiyagaan kong mabuti. Nag-enroll kaming dalawa at inaral ko yung mga skills na nakapaloob sa online training. Ano yung nagkaroon ako ng knowledge, naging skilled ako, nagkaroon ako ng certificate, naging certified virtual assistant ako. Pero wala pa akong client that time. And after all hard work and patience, natapos ko yung masterclass na yon at nakakuha ko ng certificate. No? Itong certificate na to, ito yung naging pundasyon ko para magkaroon ako ng lakas ng loob na makapag-apply. Kumbaga, meron na akong proof eh. Meron na akong proof na maging isang virtual assistant. Kumbaga pag hinire ako ng isang Amazon client or ng clients, ay mayroon akong mamalaki sa kanila na nakapag-training ako at alam ko yung responsibilidad ng isang Amazon virtual assistant. Now, iniisip natin bilang aspiring VA, or bilang tao na kapag high school graduate lang yung tinapos mo or vocational course lang yung tinapos mo, tulad ko ay hindi ganun kaganda yung work na siguro yung vocational maganda na yung work mo lalo sa ibang bansa pag welder ka, 'di ba? Pero pag high school graduate ka, amin natin, 'di ba? Mindset ng Pilipino, hindi maganda yung magiging trabaho mo. 'Di ba? Sa totoo lang. Ayun yung mga nakikita ko na observe ko sa ibang tao. But don't worry, dahil hindi porket high school graduate ka ay hanggang dun ka na lang, no? Tulad ko, high school graduate lang ako. Hindi ako nawalan ng pag-asa at huwag kayong mawalan ng pag-asa. Again, kung sino man sa inyo ang high school graduate lang, elementary lang, ang tinapos, walang problema. Pwede kayong maging virtual assistant. Okay? So, siyempre sa aspeto ng buhay natin, hindi mawawala yung mga struggles. Until now, kahit may pamilya na kayo, meron pa ring struggles, personal, family matters, no? Na-experience ko po kasi yan habang nag apply ako. Kahit na natapos ko na yung masterclass, ay feeling ko ay meron pa rin kulang sa sarili ko. Dahil nahihirapan nga ako makapasa sa mga interviews. At siguro, dahil wala pa akong experience. At isa pa, hindi ako magaling mag-English. Meron ba sa inyong ganon? Hindi magaling mag-English, hindi confident, no? Nahihirapan makapasa sa mga interviews. Sino dito walang experience? Type 3, si Jetbox. Experience sa pagiging VA, ah. Yan. Pero kung may experience ka sa work, okay lang yun. No? Yan, di ba? Ang daming walang experience. That's why nandito kayo. Tulad ninyo, wala din akong experience before. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Habang nag-apply ako, patuloy sa pag-aaral ng modules, kahit natapos ko na to, umattend din ako ng mga webinars tulad niyan, at minaster ko mabuti para maging handa ko sa aking pag-a-apply. No? So, eto, maganda to. Take note, guys. Tayo bilang mga aspiring virtual assistant, kayo bilang aspiring VA na gustong magkaroon ng work from home job, online job, meron tayong takot o mga negative thoughts. Example, when it comes sa pag-apply, iniisip natin na ang madalas makapasa sa mga interviews sa mga company, agency ay ang mga may experience na VA. Tama ba? Type 5 sa chat box. Kung ganun yung mindset nyo, ay hindi ako makakapasa dyan kasi wala akong experience. Di ba? Ganyan yung iniisip natin. Ayun yung number one na negative thoughts natin. Yan. Di ba? Sobrang dami. Plus, kailangan magaling mag-English. Tama si Angeli, no? Kasi na-experience ko din yan eh. Sabi ko, wag na lang kaya ako. Wag ko lang kayo pagpatuloy. Hindi naman ako magaling mag-English. Sa totoo lang, hindi ako magaling mag-English. Until now, hindi ako fluent mag-English pero virtual assistant ako. And I will share it with you guys. No? Nag-aalala ako noon sobra kasi baka masayang yung effort ko eh. Pero kung isipin natin, ito isipin nyo ha, take note ha. Yung may mga experience na VA, dumaan din sila sa walang experience. Tama o hindi?
Dati ba may experience na sila bago maging VA? Ako wala naman naka-experience dati eh. Tama, di ba? Ibig sabihin, naranasan muna nila yung walang experience bago sila nagka-experience sa pagiging virtual assistant. No? Tama? Naranasan muna nila yun na walang experience bago sila naging virtual assistant. Content creator na VA sa Facebook, tama? No? Tanongin nyo sila, meron ba silang experience na naging VA sila? Tanongin nyo sila. For sure ako ang isasagot nila, wala. Kunyari, kung ang trabaho mo ngayon ay mag-teacher ka ngayon, may experience ka ba dati bago maging teacher? Yung pinakaunang-unang nagturo ka? Wala. Ang meron ka ay diploma. Di ba? Certificate. No? So, darating yung time na merong tatanggap sa atin na iba't ibang kliyente or company na hindi kailangan ng experience para makapagsimula ka. Okay? Again, to clarify, hindi lahat ng client or company experience ang may kailangan. No? Experience ang kailangan nila. Hindi. Going back, mamaya babalikan natin yon, yung topic na yan. Going back to my story, I got my first client after my master class. This man hired me because of my skills, knowledge, and confidence. Imagine guys, wala akong experience. So, ibig sabihin, may mga clients na naghahanap ng VA na hindi kailangan ng experience. Okay, di ba? Ito yung first client ko. Wala akong experience pero hinire niya ako because of my skills, confidence, and knowledge. Kasi alam ko yung gawain ko, tinuro sa akin ng online training eh. Di ba? Ang importante, meron kang skills, meron kang knowledge, at confident ka na kaya mong gawin yung mga tasks and responsibilities ng isang virtual assistant. So, ang maghahanda sa niyan is online training. Now, take note, being a newbie or beginner in the world of virtual assistants comes with several advantages, even if it might seem intimidating at first. Meron kasing mga advantages yung pagiging beginner. No, bibigyan ko kayo ng idea para hindi kayo mawala ng pag-asa. Baka minamaliit yung sarili nyo porket beginner kayo. No? Eto, here are some key benefits. Number one, fresh perspective. Regarding creativity, newbies bring fresh ideas and innovative approaches. Second is eagerness to impress. 'Di ba? May bago kayong mga perspective, may bago kayong mga idea, 'di ba? Na hindi alam ng may mga experience na VA. No, number two, eagerness to impress. Beginners are usually highly motivated to prove themselves, which can lead to exceptional performance and a strong work ethic. Yung desire ng pagiging beginner, yung ano yung gusto nyong matuto, on fire palagi, no? It means they are more willing to take on challenging tasks that can accelerate their development. Pangatlo, openness to feedback. And beginners often welcome feedback and are more likely to implement suggestions, which can lead to rapid improvement. For sure, pag baguhan ka, willing kang matuto, open ka sa feedback, open ka sa suggestion, tumatanggap ka ng mga opinion para mag-improve ka each day. No? And these are the advantages for beginners or newbies. At madami pang iba. Agree ba kayo dyan? Ganyan ba kayo? Siyempre, kailangan yung magpasikat sa client, di ba? Ganun yung eagerness natin pag newbie tayo. Sige, going back to my story. Yan, sahod na. After all hard work, patience, I earn competitive salary. No? From service crew, laborer to Amazon VA. No? In just 1 month, I earned this salary. Ay, sorry, hindi pala 1 month. 15 days pala. Ayan. I earn competitive salary. So, from service crew, laborer, construction worker, now I am an Amazon virtual assistant. Of course, sobrang sarap sa pakiramdam na kumita tayo ng ganitong kalaking salary sa loob ng 15 days. 2 weeks ha. Imagine, 15 days na pagtatrabaho, ganito yung natanggap ko sa 3 kong client. Ibig sabihin, it is possible na kumita tayo ng ganitong salary kahit wala tayo sa ibang bansa.
Kasi ang alam natin, lumalaki lang yung sahod natin kapag nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, which is true, no? Pero hindi na natin kailangan pumunta doon dahil we can work from home and earn high income. So high-tech na ngayon. And ako, proud ako sa mga OFW at naiintindihan ko sila kung bakit nandun din sila. No? Lalo na sa mga gustong mag for good na, eto na yung sagot. Alam niyo yung motto namin dito? VA is the new OFW. Ang kinaibahan lang, hindi ka maiwalay sa pamilya mo. Nandito ka lang sa Pilipinas or kung nandyan ka sa ibang bansa, eto na yung sagot. No, para makapasama mo ulit yung iyong pamilya habang nagtatrabaho ng nasa bahay lang. Gusto nyo ba yon? Type 7 sa chat box. Yan, no? Siyempre, sinong hindi gusto yung ganitong kalaking salary? So, again, proud ako sa mga OFW natin and isa to sa sagot, no? At mamaya makikita niyo yung mga kaibigan ko na from OFW now an Amazon virtual assistant. So, papakita ko sa inyo mamaya yan. Siyempre, dahil gumaganda na yung aming income, syempre, ito isa sa pinaka maganda ng sarili naming lupa, no? Dati nag-ano lang kami, nakikita lang kami sa aking biyanan. Nag-ano din kami nakapag antaw dito apartment, no? So, ayun yung malaking achievement namin. Nakabili na kami ng lupa, no? Nagkaroon na kami ng savings at nakapag-invest sa iba pang mga bagay. No, ito pa yung pinaka magandang announcement para sa amin na gusto kong i-share sa inyo. Best part, ginagawa na po yung aming dream house, no? Ongoing siya ngayon, no? Yung pagiging virtual assistant ay malaking tulong talaga sa pamilya ko, no? Sa pamilya namin, sa sarili kong pamilya, because I'm working at home with my family, no? So we hope by October o September ng katapusan, tapos na po yung aming dream house. So pangarap ko to, hindi ko akalain pagpupunta kami ng site dun sa aming dream house ay hindi ako makapaniwala na nagpapagawa kami ng bahay, no? So ayun, and we hope may experience nyo din siya soon pag naging Amazon VA na kayo. Okay, nalaman nyo na yung story ko, no? Sino sa inyo gusto maging Amazon VA? Type 1, no? Sa ating chat box. Type 1. Type 2. Kung sino sa inyo ang gustong kumita ng 2 times, 3 times, even 4 times in your previous salary. Yan. Ang dami, no? Type 2 sa chat box. Kung kumikita ka ngayon ng minimum wage, gusto mo triplehin 4 times, pwedeng-pwede yan dito sa pagiging Amazon VA. And now, we will proceed to our free webinar. Again, mabilis lang to guys. Alam ko sulit to, bawat minuta para sa inyo. Again, ito po ay tinuturo ko sa inyo upang kayo ay maging isang Amazon virtual assistant. Hindi Amazon seller, magkaiba po yun, no? Virtual assistant, tayo yung employee, tayo yung kikita, tayo yung sasahod. Okay? So tayo ay ang magsisilbi sa mga Amazon clients. Please stay and stay tuned because I will share it with you guys kung paano maging Amazon virtual assistant in online arbitrage. Simulan natin sa essential equipment or key skills and tools. No, ano ba yung mga kailangan ko ihanda bago maging Amazon VA? First, kailangan natin ng computer or laptop, no? Um, kung halimbawa meron kang tablet, cellphone, hindi pwede, no? Computer, laptop, any specs okay lang, basta di malag. Dito sa niche na tinuturo ko, any specs. Ryzen 3, pwede na 'yon. I think ko pinakambaba eh. i3, i4 sa may laptop, okay na 'yon, no? Meron ding all-in-one PC kasi yung gamit ko until now. Yung all-in-one PC, meron yung sa Lazada Mall. 10,000, 8,000, meron din yan. 14, yan. Ano yung mataas na yung gig RAM. No? Second, stable internet connection. Syempre, ayun ang puhunan mo, kumbaga. Wala kang pamasahe sa pagpupuntang work, kasi work from home ka. Pero dito, kailangan mo na internet connection. Yung data, hindi siya pwede. Pwede siya pang backup lang yung data. Pero pag aaraw-arawin mo, wag. Magkano lang internet ngayon, no? Pangatlo, headset. Ito po ay optional lang, tsaka web camera. Kasi
Ito po ay non-voice. Alam niyo po ibig sabihin ng non-voice? Pag sinabi non-voice, ay wala pong camera nakatutok during working hours. At hindi rin po kayo magsasalita habang nagtatrabaho. Hindi siya call center na may calls. Ito po ay non-voice, okay? So, ayun yung maganda dito. Pero yung headset camera, kakailanganin yan. Siyempre, pag interview, pag mag apply kayo, kailangan nyo po yan pag may meeting. Pero during working hours, again, hindi siya kailangan. Okay po? So, punta tayo dito sa Amazon. Ano ba yung Amazon? Kanina po binabanggit, Coach Jan, and most of you hindi familiar. Okay? Amazon is an e-commerce website. And Amazon Marketplace is an e-commerce platform that allows third-party sellers to sell on Amazon. Para di kayo manito, papasimplihin ko lang. Para siyang Shopee at Lazada. Okay? Yan, tama si John Andrew. Para siyang Shopee at Lazada. Di ba kapag bumibili tayo sa mga ng gamit or panregalo, even groceries, yung asawa ko, dyan na nabili, mas mura. No? Tsaka yung mga ginagamit namin sa papapagawa ng bahay, mga ilaw, mga switch, mga kuryente, yung antal dito, wire, doon niya binibili, mas mura kasi. No? Para siyang Shopee at Lazada si Amazon. Ang pinagkaibahan, Amazon is the largest marketplace in the world. Kasi I think konti lang ang merong Shopee or Shopee and Lazada. Pero itong si Amazon, meron siya sa UK, US, Europe, Canada, Spain, Germany, Australia, at madami pang iba. Okay? Ayan, tama. Amazon from UK. Yes, may Amazon UK. No? So, yun po yung Amazon. No? Doon umu-order yung mga customer para online, marketplace. No? Now, ano naman yung Amazon Virtual Assistant? Isa remote assistant who helps Amazon sellers manage their fulfillment by Amazon business. Ina-assist natin yung mga Amazon seller, 'di ba? May mga seller sa Lazada, may mga seller din sa Shopee, may mga seller din sa Amazon. Ngayon, bilang Amazon Virtual Assistant, i-assist natin yung mga Amazon sellers no, sa business nila. A virtual assistant, sabi pa dito, a virtual assistant services can be a wide range, possibly including everything from routine work like answering customer questions to managing inventory, supplier relations, and product research. Okay? Para mas madali nating maintindihan, meron akong chart. Pinapasimple ko para mas madali nyo talaga siyang maintindihan. Ito si Amazon Marketplace kung saan madaming produkto. No? Sample, share ko sa inyo. Ewan ko lang kung nakikita nyo itong ano ko. Ay, hindi pala. Hindi pa. Ayan. Balik tayo dito. Yun. Kita niyo yung screen ko? Yung chart, no? Ito si Amazon Marketplace kung saan madaming produkto. May groceries, may beauty products, may health and household, toys, mga pangregalo, tools, kitchen, things, at iba pa. Ngayon sa Amazon, merong mga Amazon sellers. Sila ang nagbebenta sa Amazon, no? Kayo nga, 'di ba, pag bago kayo bumili minsan ng mga appliances sa Shopee, chinachat nyo muna kung legit or ilan yung range ng delivery time. Doon din sa Amazon may Amazon sellers. May Amazon business sila. Ngayon, si Amazon seller, dahil malaki yung business niya, hindi niya kayang mag-isa yun. Hindi tulad sa Shopee dito, maliit lang ang Shopee eh. Kaya naman nila nung Amazon seller na sila na din yung gagawa na iba pang mga gawain. Pero sa Amazon, dahil malaki siya, kailangan nila maghanap ng product is kailangan nila ng Amazon Virtual Assistant. Yan. Ito po yung mga Amazon VA. Pag sinabi kasing Virtual Assistant, general po yun. Baka po sinasabi nyo sa mga kamag-anak nyo or friends nyo, ay, ano, Roy, gusto kong maging VA. Sikat siya ngayon. The question is, what kind of VA? No? Anong klaseng virtual assistant? Madaming klaseng virtual assistant. May Amazon VA, meron medical VA, meron social media manager, merong bookkeeping VA, merong admin VA, general VA, madami pang iba. Pero itong tinuturo ko sa inyo,
Amazon VA. Oh, meron din customer service under, no? Etong tinuturo ko sa inyo is Amazon VA. Ngayon, si Amazon VA, general din siya. Anong niche mo as an Amazon VA? No? Yan, pag-uusapan na natin. Number one, product research or product researcher. Yung product researcher, sila yung naghahanap ng mga ibebenta ni client sa Amazon. Okay? Kasi hindi yan basta binibenta ni Amazon. Hinahanap yan. Kasi bakit ka magbebenta ng isang produkto kung hindi siya profitable, kung wala kang kita? Ayun ang gawain ni product researcher. Yes, e-commerce po ito, no? Ayun ang gawain ni product researcher. Ngayon, si product lister, ito naman yung nag-list ng mga presyo, ng mga title, nagagawa ng description, 'di ba? Ganun nakikita nyo, nagbabasa kayo ng description, 'di ba? Mga bullet points, nag-upload ng mga images. Si product lister 'yon. Pangatlo, inventory management. Amazon VA din 'to. Ang ginagawa niya naman, nagtatrack ng mga orders, nag-send ng mga nag-aas ng invoices, nagki-keep ng mga records. 'Yon. Pang-apat, PPC manager. Sila naman yung nag-create ng mga campaigns or mga ads para madaling makita, maging visible sa mga customer yung produkto ni client. Okay? Parang ano, sa YouTube may ads. Ganun lang ginagawa nila. Okay? Panglima, customer service. No? Yung customer service, bibihira lang to. Sumasagot niyan ay sasagot nila yung mga complaints, yung mga inquiries, no? Pero ito minsan gagawin na ng client eh, no? So again, if you have any question, guys, i-write nyo muna sa inyong notepad sa cellphone kasi at the end of the ng presentation, meron tayong Q&A. Okay? So these are the essential services provided by Amazon VAs. But we will focus on one niche lang. Hindi lahat to ipapagawa ko sa inyo. No, kumbaga, ang magiging expertise nyo dito, ito lang, yung product research. Tayo yung maghahanap ng produkto para kay client. Alam nyo kung bakit ito ang pinakamahalaga sa lima? Wala silang maibebenta, walang malilist si product lister, walang maitatrack si inventory management, walang ikakampaign si PPC manager kung walang product researcher, kung walang product. Okay, kaya ito ang pinaka importante dito sa limang to. Kasi itong apat na to, kayang gawin niya ni client. Or pwede siyang kumuha ng isang manager, pinakamahalaga. Okay? So type PR kung naiintindihan natin. PR short for product researcher. Yan. Sige nga. Type PR. Okay, product research po ang ibig sabihin niyan, no? Okay, move tayo sa next slide. Ano naman yung online arbitrage? Kanino pag binabanggit yan, coach yan, ano yung online arbitrage? OA, short for online arbitrage, is the process of buying products from online retailers with the sole intention of reselling those products at a higher price for a profit on another online marketplace such as Amazon, eBay, or Facebook Marketplace. So again, ang online arbitrage is isa siyang business model sa Amazon. Okay, meron kasing wholesale, private label, dropshipping. Ito po ay online arbitrage. Para di kayo malito, papasimplihin natin. In other words, ang online arbitrage is buy low, sell high. No? Ano ibig sabihin nun, Coach Jan? Bibigyan ko kayo ng example. Kunyari ako, hindi po, magkaiba po ito, Cloyd, sa dropshipping. Iba po yung dropshipping, ha? Pang online business po yon. Hindi rin po trading, Jeffrey. Ito po ay Amazon VA. Work po itong tinuturo ko sa inyo. Okay po? Exactly, tama si Annalyn. Buy and sell. Pero ito ang gagawa, si client ang magba-buy and sell. Okay? Wala kayong ilalabas na pera dito sa pag naging Amazon VA kayo. Ang gagawin niyo lang, kayo ang maghahanap ng product. For example, kunyari ako si client. Kayong lahat ay Amazon VA ko or product researcher. Ngayon, maghanap kayo ng product sa isang retail store
Tapos, hahanapan nyo yun ng kaparehas sa Amazon kung may kaparehas at kung profitable tayo. For example, nakahanap si Jeffrey ng medyas sa Nike na nagkakahalaga ng $5. Nakita niya sa Amazon na may kaparehas ito at binibenta ito sa Amazon ng $30. Binili niya sa Nike ng $5, pinapabili niya kay client at ibebenta ito sa Amazon ng $30. Meron siyang kita na $25. Sa ganung paraan, kumikita yung mga Amazon seller. Okay? Para siyang sari-sari store. No? Another example, nakakita si Jean ng alcohol na nagkakahalaga ng $10 sa retail store. No? Sabi natin sa iHerb. Ngayon, ibebenta niya yan sa Amazon ng $50. Tubong lugaw, no? $40 ang kita niya. Sa ganung paraan, kumikita yung mga Amazon sellers. Okay? Again, hindi kayo ang magbebenta. Si client ang magbebenta pero kayo ang maghahanap ng product. At sa paghahanap ng product na yon ay merong service fee na ibibigay sa'yo si client. Okay? Maaring monthly, per hour, pwedeng bi-weekly, pwedeng weekly. Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay? Naintindihan ba ang online arbitrage? Type OA kung naintindihan natin. Online arbitrage is buying and reselling products. Buy low, sell high. Okay? Okay, naintindihan nyo naman. Pupunta tayo sa perks. Huwag kayong mag-alala, meron akong sample mamaya. Okay, may sample ako, huwag kayong aalis. May pasample ako mamaya ng product research. Ngayon, ano naman yung perks ng pagiging Amazon BA? Ano ba yung kagandahan yan, coach dyan? First, syempre, 100% work from home. Tama po yung narinig nyo. Wala pong on-site na magaganap. Sa bahay lang po kayo magtatrabaho. No? Ayan ang pinakamaganda. Work from home job. Pangalawa, wala pong transportation. No transportation. Wala kang uniform. Dahil naka-work from home ka, hindi ka malilate. Hindi na natin kailangan mamasahe. Hindi na natin kailangan sumakay ng mga pampublikong sasakyan. Hindi ka na mauulanan unless may butas yung bubong ninyo. No? At syempre, hindi ka na makakaranas ng traffic. Sino nakakaranas ng traffic? Type traffic sa chat box. Yun, no, si Dennis Sander. Ilang oras kayo nagbabiyahe papunta sa work ninyo? May mga taga Laguna, pupunta pa ng Manila eh. Pasay, Pasig. Diba, ayun, si Dennis, 4 hours, 3 hours, di ba? One way lang ba yan? Tapos balikan ba, di ba? Yung madaling araw ka umalis, gabi ka uwi, dilim. Alis kang dilim, uwi ka ng dilim. From Cavite to Taguig, di ba? Ang layo. Di ba? So, ito, pwede itong part-time, pwede rin full-time, by project, pwede yan. No? Yan, pangatlong perks. Ito yung pinaka-gusto ko, and tingin ko magugustuhan nyo din. No? Ang flexible hours, ang ibig sabihin yan, hawak mo yung oras mo at ikaw ang magde-decide kung anong oras ka magtatrabaho. Basta, tatapusin mo lang yung mga tasks and responsibilities na binigay sa'yo ni client mo. Okay? Yun po yung flexible hours. For example, wala siyang binigay sa akin na time kung ano oras ako magtatrabaho. Ang gagawin ko, para matapos ko yung task ko sa kanya, umaga, gagawin ko ng hapon. Kung maglalaba ako ng mga 2 p.m., hindi ako, magbe-break na lang ako nun. At ikaw ang magde-decide kung anong oras ka magbe-break. Okay? Wala pong time tracker. Kasi most sa client ko, walang time tracker. Hindi ako pumapayag ng may time tracker. Depende sa inyo. Pero, most of Amazon VAs walang time tracker po. Pero merong iba, may mga client na may time tracker. Pero ako wala akong time tracker. Simula nung mag 4 years na akong VA, wala akong time tracker. Okay po? So gusto nyo ba yung flexible hours? At pang-apat is you can earn high income. No? Siyempre, 2 times, 3 times, even 4 times in your previous salary, sinasabi ko sa inyo, kung minimum wage kayo, you can earn more. No? Pwedeng doble, triple, no? Pwede. Okay? So, ayan.
Ibig sabihin, Amazon VAs can earn 25,000 minimum up to 50,000 pesos per month per client. Okay? The more client you have, the more income you will get. Okay po, ganyan kalaki ang salary ng isang Amazon VA. Kung minimum mo 25, meron kang dalawang client. For example, baba natin 25, dalawa client 50. 25K, malaki na yun, di ba? Eh, paano pag 30K yung sahod mo, meron kang tatlong client, 90K. Di ba? So, siyempre, sino bang hindi gusto ang ganitong kalaking monthly salary? No? So, ngayon, alam nyo na yung Amazon at ang pagiging Amazon VA. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung actual na ginagawa ng isang Amazon product researcher. Okay? Yan. Opo, again, yung may mga question, itabi nyo muna. Meron tayong Q&A sa dulo ng presentation. Huwag kayong mag-alala. Isulat nyo muna sa inyong paper or type nyo sa inyong notepad. Stop ako ng share. Type 7 kung nandyan ba kayo. Sige, Yan. Thank you. Tapos meron akong ano sa inyo. Meron akong question. Okay? Screen. Yan. May question muna ako sa inyo. Tingin nyo ilan yung task ko? Kasi sabi ko, di ba? Pag tapos na yung task ko, tapos na yung work ko. Di ba? Tingin nyo ilan yung task ko sa trabaho ko as an Amazon VA? Yan. Sabi ni may 5. Sabi ni Ann, 1. Sander, 5 to 7, 3, 5, Marilu, 1. Cynthia, ang dami niyan, 10. No? Si Ebrem, 20 daw. Ang dami naman nun. Alam niyo yung task ko sa work ko? Isa lang yung task ko. No? Sa apat ko na clients, mayroon akong apat na clients, isa lang po yung task ko. Alam niyo yung task ko? Sinabi ko kanina, PR. Maghanap ng produkto na ibebenta sa Amazon. Okay? Papakita ko sa inyo kung paano. No? For example, babaliktarin ko, reverse sourcing. Maghahanap ako ng produkto sa Amazon, tapos maghahanap ako ng supplier sa Google. Dapat kaparehas. Okay? Ito po yung Amazon. Sinet ko siya dito kasi taga dito yung client ko. 97127 sa Oregon po ito, sa US. Okay po? So, pwede kayong mag-search amazon.com. No? Ngayon, yung Google nyo dapat nakaset ng US kung Amazon US. Pag UK, Amazon UK. Tulad nito, yung Google ko nakaset ng UK. No, babaguhin ko yan. Gagawin ko siyang Amazon US. Kasi syempre, dapat yung supplier ko ay Amazon US. Yan. Pag UK, UK. Pag Australia, Australia. Kasi pag Philippines nakalagay sa Google ninyo, Shopee ang magiging supplier nyo tsaka Lazada. Hindi pwede. Dapat US to US, UK to UK. Yan, naka-US na siya. United States. Yan. Maghahanap ako ng sinong mahilig mag-online shopping sa inyo. Add to cart. Oh, kaka-check out. Nagalit na yung asawa. Meron ba dito? No? Skill po yun yung online shopping, yung pag-add to cart nyo. Kasi magaling kayo maghanap ng description, i-check kung parehas ba to sa dati yung binili. Skill po yun. Okay? Ayan, madami dito. Yun, product research. Okay. So, example, Merlin Norman. Hindi ko alam kung tama yung basa ko. Ayan. Ito po ay beauty products. Mahilig ba kayo sa makeup? Girls, mga mami? Ayan. No? Di ba madaming beauty products dyan? Ngayon, makikita yung mga presyo dyan. May ratings, presyo, no? Kung magkano nila binibenta sa Amazon. Tapos, ang gagawin natin, for example, ito 34. Hahanapan mo yun ng supplier sa Google. Malay mo, may makita kang $15 tapos kaparehas lang nitong product na to. Tapos, syempre, $15 mo binili, 34 mo ibebenta, aba, kikita kayo dun, di ba? Subukan natin. No? Example, itong Merlin Norman. Tsaka itong, ano ba? Ito rin. Foundation, tsaka ano isa? Sheer Face Powder. Yan. I-open ko lang, no? Right click, new tab lang. Open na natin. Pag may question kayo, mamaya na ha. Wala pong China na brand. Ang tawag po doon, hindi po sa Alibaba. Kasi ang tawag po doon sa model na yun ay private label.
Okay? Ito po ay online arbitrage. Pag sinabing online arbitrage, retail store ang supplier mo. Hindi Alibaba, hindi galing China. Okay? Sige, ang gagawin nyo, i-highlight nyo lang tong title, right-click, search sa Google. Okay? Highlight the title, right-click, search sa Google. Yan, makikita nyo dyan, sa all, meron mga link dyan. Pwede nyo open, no? Kunyari, right-click, open. Tapos ito sa shopping. Yan. Kaya nga pag online shopper ka, magaling ka, skill mo yun. Yan. Maghahanap tayo ng kaparehas. Dito, sa nakikita ko, isa lang yung kaparehas. Diba? Parehas sila, diba? Sheer Face Powder, Merlin Norman. Oh. Sheer Face Powder. Yan, nakalagay dito. Inopen ko na. Ayun o, di ba? Parehas sila. Balik ko lang ha. Pasensya na sa PLDT. Ayan, parehas sila. Di ba? Tapos dapat parehas sila. Kasi pag hindi sila parehas, magagalit yung customer. No, baka mag-complain kay seller, bakit ganito? Magkaiba. Kaya dapat ay parehas po sila, no? So ngayon, dito kasi sa supplier or sa retail store, meron kaming ginagamit na Chrome extension. Yung libre lang po ito. Itinatawag po namin Cupert or Qpert. Itong Qpert na to, nagge-generate siya ng mga voucher code para mapababa pa yung buy cost. Pag sinabing buy cost, magkano mo siya bibilhin? Pag sinabing sell price o sale price, magkano mo ibebenta sa Amazon? Okay? Medyo bumagal lang po yung aking internet. Wait lang po. Yan. No. Tapos, dito, meron kaming ginagamit na ang tawag dito, seller amp. Yung seller amp po, ay ito po ay tool na pag may client na kayo, ang magpo-provide niya si client. Okay po, ito pong tool na to ay kailangan mag-subscribe. Si client ang bahala, wala kayong gagastasin dyan. Siya, bibigyan kanya ng access. Kasi siya ang nagko-compute kung magkano ang kikitain ni client. Siya nagko-compute kung ilang ROI, ilang estimated sales ang nabebenta ng product na to. Makikita mo din dyan yung sales history. Yan. Kipa naman po ito. Makikita mo dyan kung ilan yung seller na nagbebenta, kung ilan yung fees sa Amazon. Siyempre, may fees si Amazon dyan. Hindi pwedeng wala. Okay? Yun. No. So, dahil matagal yung ano ko, yung internet ko, ulitin ko lang, highlight the title, search sa Google. Nakita ko dito $24. No? Dito kasi sa ano na to, store na to, meron kaming, yan, no? Yan, nakita na. Nahiya sa akin yung Google, yung internet, no? Dito makikita nyo, Sheer Face Powder Translucent. Dito nakalagay, Sheer Face Powder, nakalagay dito sa color, translucent. Okay? Parehas sila, di ba? Na-check mo na parehas sila. Ngayon, ito ay $24. Gagamit tayo ng Qpert. Ito po yung Qpert. No? Gagamit tayo niyan kung baka meron pang mga discounts. Yung mga discounts na yan, yung mga voucher code na yan, di ba sa Shopee meron din. No? Tingnan natin kung gagana. Gagawin nyo, mag-add to cart lang kayo. For example, mag-add ako ng tatlo. Add to cart lang, tatlo muna tayo. Again, hindi po kayo yung bibili ha. Ipapakita nyo lang na available to sa shipping address ni client. Mag-add to cart lang kayo. Pero hindi kayo mag-check out kasi kailangan ng payment sa dulo. Hindi po kayo magaganon. Si client po ang bibili nun. Ang gawain nyo lang po is maghanap, mag-add to cart, pero hindi mag-check out. Ano po? No? Sample. Yan. Tatlo lang inad ko. Ah, check out. Yan. Add to cart lang po, no? Check kasi natin kung may voucher code, no? Yan. So, ang gagawin nyo is i-click nyo lang po si Qpert. Tapos, mag-generate na siya ng iba't ibang voucher code. Tapos, kung merong available na voucher code. No? Ganun lang po siya. Sabi ni Dina, gusto ko yan, add to cart. Oo, wag mo lang i-check out. Baka mapunta ng Pilipinas. No? No, wait lang natin. Bilis ng internet ko. Pasensya ha. Yan. Tapos, dito po is cost price. Dito natin ilalagay kung magkano natin siya bibilhin.
Tapos ito naman kung magkano siya ibebenta. So lalagay ko dito, sale price 34.87. Okay? Ito check out. Yan. Yung platinum member sa Shopee matutuwa daw. Walang pang check out. Imagine natin for example, no, kasi bumagal yung internet ko. Kasi dito sa brand na to, meron lagi diyang 15% off or 20% off. For example, $24. Magbamat tayo ng konti lang. Huwag kayong mag-alala, walang calculus dito. Okay? Ano lang tayo? No, yan. Calculator tayo, saglit. Kunyari, meron siyang 15% off o 20, sabihin natin. Kasi alam ko may code dyan. Nakita niyo naman kanina. Kaya umaga, pati yung calculator ko, binana, no? Ayan, punta tayo sa Google na ng calculator. Yan. Kunyari, 24, di ba? 24 yung original price. Lagay ko dyan, 24. Divide natin sa, hindi, minus natin ng 20%. Delete. Paano yung delete dito? Ulit, ulit. Yan. Minus 20% equals 19.20 na lang. Okay? So, magiging 19.20. Binili ng 19.20 sa Merlin Orman, tapos binenta ng 34 sa Amazon. Ayan, 34. Binili natin dito ng 19, binenta ng 34. Magkano kita niya? Ayan, profit niya $5. Tatlo yung binili niya. So, 5.83 multiply natin sa tatlo. Okay, 10 binili niya. $17, no? Meron siya 961 in just 3 products. Tapos nabebenta siya 50 times per month, no? So ang ROI niya 30%, malaki 'yon. Ibig sabihin, the more product na mahanap mo, mas kikita si Amazon seller. So ganun po yung Amazon, no? Tapos meron ka lang diyang mga quota, no? Ako kasi wala akong quota eh. Most of my job walang quota. Minsan nagpapahanap sila, oh, you need to find 3 to 5 leads per day. O meron mga client na you don't have to find more leads, basta quality yung lead, no? Mas malaki yung profit. May mga ganon, may mga criteria kasi yung mga Amazon sellers. Okay? Sa ganung paraan kumikita yung mga Amazon sellers. Yun lang po ginagawa ko. Kunyari, hindi siya profitable. Kunyari, nabili ko siya ng 25. Oh, hindi siya profitable. 0.0 lang siya. Move on ka. Hanap ka ulit ng product. Ayan, browse, 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 browse lang. Tapos, meron iba't ibang strategy yan kung paano makahanap ng product. Okay? May natutunan ba? Balik tayo sa ating presentation. Okay? Ito. Iyon. No? Siyempre, gusto kong tanungin yung bawat isa sa inyo. I-type nyo lang sa chat box ha. Ano yung natutunan nyo sa buong presentation ko? Meron ba kayong natutunan? I-type nyo sa chat box para ma-make sure ko na nakikinig talaga kayo. Okay? Sige nga. Anong natutunan ninyo? Sa lahat. Sa Amazon, Amazon VA, sa sahod, or sa anuman, perks. Sabi ni Jean Paldo daw, no? Tubong Lugano. Benta 33 para madami customer. Pwede, no? Totoo yun. Yan. Anong natutunan ninyo? Basahin ko ha. Paulit po sa isa pang item. Okay? Bitin po. Yes, parang SEO. Hindi pa tayo tapos pag magalala. Kung paano mag-research ng product, fighting spirit, buy low, sell high. Kung paano maghanap ng product para kay client. Thank you, maganda yon, Regeline. How to add cart and search for product. Yan. Kung paano maghanap ng products. Ganun pala kumuha ng item, need ko pa much more knowledge. Madami pang strategy kung paano maghanap ng product. Isa pa lang yon, no? The meaning of each niche, especially the PR. Exactly.
Need ng naka-US yung Google, hanap ng madaming leads. Exactly, tama po yun. Ah. Sabi ni Xander, a lot actually, especially the product researching that you can check lower prices for the client to sell high. Ayun ang pinaka totoo, no? Buy low sa retailer, then sell high on Amazon. Yan, ang dami niyo natutunan, no? Totoo ba yan? No? Screenshot natin, ha? Yan, no? Mamaya may Q&A tayo, ha? Sabi ni Jean, main goal, tumubo si seller para win-win situation. Tama! Alam nyo ba, meron akong client. Kapag meron kasi akong magandang product na nahanap, binibigyan niya ako ng bonus. Meron akong bonus weekly, 10,000. Ay, hindi weekly. For 1 month, binigyan niya akong 10,000. Di ba? 1 month yun, buhat po yung salary ko. Di ba? So, yun po yung magaganda na mga bagay na nangyari sa buhay ko. Okay. Sige. So, dito na po nagtatapos yung ating free webinar. Ngayon, nagkaroon na kayo ng idea kung paano maging Amazon Virtual Assistant, especially sa pagiging product researcher. Gusto nyo pa rin ba maging Amazon VA? Gusto nyo pa rin ba? Ayun yung trabaho ko, yun lang araw-araw. Type 9 sa ating chat box kung gusto mo maging PR. PR. Gusto nyo ba? Iyon. No? Ngayon, mga ma'am and sir, pwede ka pang magpatuloy sa ating guide ko kayo kung paano kayo magsisimula. No? Again, dito na nagtatapos yung free na webinar. At pwede na kayo mag-start na matuto, mag-aral at mag-research. No? And if you are confident to do this, you can study it yourself now. No? Kunyari, gusto mo nang mag-apply or magkaroon ng knowledge, ay pwede ka naman, meron na sa YouTube, sa Google, self-study. No? So, ayun. Pero kung halimbawa you are not confident, no, na makahanap ng client kung paano magsisimula, pwede ka pa magpatuloy sa ating webinar because I will help you na mag-start at ituturo ko kung paano yung step by step, no, at para maging confident ka sa pagiging Amazon Virtual Assistant. Pero Coach Jan, paano ba tayo magsisimula, no? At ano ang dapat kong gawin, no? Story time muna, mabilis lang. Story time. Tatanungin ko kayo dapat active kayo. Kunwari lahat kayo gusto nyong maging teacher. Kunyari lang kung gusto mo maging teacher, anong gagawin mo para maging teacher ka? Kaya nga, sino may valedictorian ba dito? Gagawin mo para maging teacher ka. Sa yun, tama si Lovely, mag-aral. No? Ngayon, kunyari, nag-aral ka na. Ilan taon pa pag-aaral ng teacher? 4 years ba? 4 years? 5 years? May teacher ba dito? 4 years. Oh. Kunyari, naging teacher ka na, nag-aaral ka ng 4 years eh. Magiging teacher ka na ba? Pwede ka na maging teacher? Pwede ka na magturo? Pwede na? May ano pa, may ang tawag doon? May exam pa, di ba? Board exam. Magpapa-certify ka. Ito pa importante. Dapat meron kang diploma. Ano bang meron sa diploma? Basic lang. Kapag meron kang diploma or board passer ka, meron kang proof na isa kang licensed teacher. Di ba? Totoo ba? Meron kang proof na isa kang licensed teacher. Kasi ako, for example, di nyo naman ako kilala. Pwede kong sabihin sa inyo na teacher ako eh. Di ba? Pero wala akong proof na teacher ako. Pero pwede, kahit sa inyo, pwede nyo sabihin teacher kayo pero wala kayong proof kung hindi kayo nakapag tapos or wala kayong diploma or wala kayong licensure. Balik tayo dito. Gusto nyo maging virtual assistant. Anong gagawin nyo? Type sa chat box. Mag-training, mag-aral. No? Kailangan nyo mag-aral. Ngayon, yung training or mag-enroll sa mga online courses, optional la yan. Kung wala kang budget, pwede ka mag-self-study. Sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Pwede ka mag-self-study. Pero kung gusto mo mag-shortcut, shortcut. Gusto mo may mag-guide sa'yo na coach.
Gusto mo meron sa yung mag-guide kung saan makakahanap ng client, kailangan mo mag-online training. No? Ngayon, sa online training, tapos ka na sa online training, pwede ka naman mag-apply? Pwede ka na ba? Pwede na, pero mas better kung meron kang certificate. No? Yung certificate, yun yung magsasabi sa inyo or may proof kayo na you are certified and skilled Amazon Virtual Assistant. Wala kayong experience pero meron kayong certificate, you are certified by coaches, by an online training, pwedeng-pwede na kayo mag-apply. Ngayon, ang kagandahan, difference, no? Although magkaiba sila ng kagandahan, sa pagiging virtual assistant or sa online training, you don't need to study for 4 years, 5 years, 1 year, 2 years, 3 years. No. You only need 1 month or 2 weeks or 3 weeks. Gets niyo ba? Nagets niyo yung yung story? Now, para mas mabilis kong maituro sa inyo kung ano yung mga skills or magain nyo yung skills, knowledge ng pagiging Amazon Virtual Assistant, nagkaroon ako ng idea. Ano kayang idea na to, Coach Jan? Idea kung paano nyo magigain at ma-adapt ang mga skills ng isang Amazon VA product researcher para meron kayong guide sa pag-a-apply. No? Idea kung paano kayo maghanap ng client, paano kayo maghanap ng resume, cover letter, paano mga strategies para makapaghanap, and of course, para makapagtrabaho kayo ng nasa bahay lang at kumikita ng dollars, pounds, at iba pa kasama ang inyong pamilya. Okay? Bakit ko ito ginagawa? Kasi galing na ako dyan. Gusto ko kayong tulungan na mabago din yung buhay ninyo at gusto ko din maranasan ninyo yung nararanasan ko. Not exactly what happened sa buhay ko, pero at least magkaroon kayo ng idea. That's why I created a course, no? Nag-create ako ng online training para sa mga gustong maging Amazon product researcher. Okay? Sa pamamagitan ng course or online training na ito ay magiging nyo researcher sa online arbitrage. Step by step ay matututunan nyo kung paano gawin in actual ang mga tasks and responsibilities ng trabahong ito. Okay? Ang pinakamaganda dito, Taglish or Tagalog. Most of my video is Tagalog. Madali nyong maintindihan. Parang kinakausap nyo lang ako ng normal. Okay? Once you choose the ultimate VA for online arbitrage, you will get, number 1, ang makukuha nyo is 12-month access or 1-year access to the Ultimate VA for online arbitrage modules. No? 12 months access sa support via email and unlimited access to our FB community. In other words, ay meron po kayong panonoodin ng video, mayroon po itong 3 coaching call kasama ko, ibang mga estudyante, ako po ang magtuturo sa inyo. Every week yon, depende sa majority na mapagkakasunduan ng mga students kung anong date. 1-month training, 12-month access or 1-year access, at unlimited questions sa ating FB community at sasagutin ko po yan. Okay? 1-year access to the monthly webinar training, real-world application, focus on practical, actionable insight, kung ano mismong ginagawa ko, yun yung ituturo ko sa inyo. Okay? So, weekly group coaching call with me. Number 7, A to Z training, becoming a proficient Amazon product researcher for online arbitrage. At ito pa yung mga bonuses. You will learn how to create cover letter. You will learn the Kipa Mastery, kung paano mas maging magaling na product researcher. At i-review ko yung inyong resume, cover letter, at hindi ko nalagay dito, magbibigay pa ako sa inyo ng bonus kung paano mag-create ng online portfolio para magkaroon kayo, mas maging attractive kayo sa mga clients. Kasama na din dyan yung mga interview tips dyan sa ating mga modules. Ibig sabihin, self-paced, ikaw ang magde-decide kung anong oras ka mag-nonood ng video. Pero yung coaching call sessions, naka-fix yun, 1 hour per week. That's 3 coaching call sessions. Again, self-paced. Pag sinabing self-paced, ikaw magde-decide kung anong oras ka mag-watch or manonood ng mga modules. Okay? At least 2 hours.
Okay. Gusto ko munang i-share sa inyo yung mga naging student ko. Okay, ito yung mga successful student ko. Si Clarence, dati siyang archiving assistant sa isang bangko. Yan, no? Wala siyang experience sa pagiging VA pero nag-enroll siya at nagkaroon ng client after that training. So nakadepende po sa inyo ha kung magka-client ko kayo agad o hindi. Pero ang pinaka maganda pala dito, hindi ko pa naano sa inyo, meron kaming intern. Makikipag-work kayo sa mga actual na Amazon sellers after the course kung natapos nyo na yung modules. Okay? Meron kaming intern, actual Amazon sellers, tapos magbibigay din sila ng mga tools. At ito pa, kapag nagustuhan nila kayo, pwede na nila kayong i-hire at doon na kayo magsisimulang kumita. Pero pwede rin naman kayo hindi mag-intern, depende po yun sa inyo. Yung intern po ay hindi bayad, no? Pero makagamit po kayo ng actual, kumbaga practice nyo. Pero pag nakita maganda yung performance nyo, doon na kayo pwedeng mahal. No? Nakadepende po yun sa kanila, hindi po sa amin. Pangalawa si Josh. Si Josh ay dating food delivery rider, naging OFW din siya, and now an Amazon VA. Pangatlo si Sir Romo, dati siyang technician. Until now, technician siya plus part-time niya yung pagiging Amazon VA. Nasa Taiwan pa rin naman siya. Okay, pero may extra income siya. Okay? So, next, ito, si Ray. Dating tuyo vendor. Si Ray, no? Ngayon, grabe, kumikita ng 3 times. Kung mapaparin niyo yung latest na live webinar namin with Ray, kumikita siya ng 3 times sa kanyang previous salary. Hindi siya pagiging vendor ng tuyo parang bago siya maging tuyo vendor, naging ano din siya, admin sa isang company. No? So 3 times yung kanyang salary. Si Sir Mark naman, wala siyang experience sa kahit anong trabaho. Ngayon, Amazon Virtual Assistant. Si Lawrence, late, ano siya, batch 11 siya. Dati siyang OFW sa UAE. Umuwi siya for good, now an Amazon VA na kumikita, no? Sa bahay lang. Yan, no? Gusto niyo ba maging ganito? Type 7 sa chat box. Ayun, ito na yung pinaka mahalagang question. Coach Jan, how much is the course? Magkano yung online training? Ayan na, sabi ni Ann. Naku. Yan. Ang course po is 11,897. Kasama na po dyan lahat, no? 1 year access, 12 month access, unlimited ang tawag dito? Unlimited support sa FB community. Yan. Pero syempre, kapag nagkaroon ka na ng client, di ba? Mag-enroll kayo. Kaya meron tayong YouTube, Google. Kung gusto niyo pong mag self-paced, walang problema. Pero kung gusto niyo po ng coach, willing to help, no? Yan. Why I'm doing this, guys? Kasi meron tayong paraan para mag-gain pa ng skills. No, 11,897 is your investment sa yun sa knowledge, sa inyong skills. And once na ma-hire ka naman, you can earn more. More than that. ROI na. Si Lawrence, ROI na agad, no? More than pa triple pa yung kanyang salary. Ayan. Siyempre, habang nagkakaroon ka ng experience din, mas tumataas pa yung salary natin bilang isang Amazon VA. And it is possible na kumita ng 6 digits in just 1 month. I experienced it. That's why I'm telling you guys na totoo yung 6 digits. No? Pero depende yan sa Amazon VA. So, kailan ba magsisimula ang enrollment date, Coach Jan? No? Ang enrollment date starts today, September 18, 2025. Yan. Kung halimbawa wala ka namang pang 11,897, pwede ka naman magpa-reserve for only 999 pesos, 999. Reservation fee po ito. And then after 5 days, pwede nyo naman i-fully payment yon. No? Kung gusto nyo na mag-enroll. At right away, pwede ka na masenda ng modules. Okay po? Ayan. For now, wala pa tayong discount.
no? Naghahanda pa kami ng discount para sa susunod. Tingnan natin. And batch 13 is limited for 10 students lang. 10 students lang po yung kaya kong turuan. Kaya pag mag-close na siya, next time na po ulit. No? Yan. And para sa mga gusto mag-enroll, scan nyo lang po yan. Reservation fee na 999 pesos. And for more information, nandito po yung WhatsApp number, Viber, and email ng Amaze Nation. Andito din po yung ating mga inclusion sa course. Yung kanina lang po ito, pinasyo kanina. Again, we will proceed to our Q&A. Ayan na. Q&A na. Sige, i-flash ko muna to mga 1 minute. If you have any questions, bago tayo mag-proceed sa Q&A natin. Pwede na kayo mag-type ng Q&A. Yan po yung mga inclusion. Yan, mag-proceed tayo sa Q&A. Sasagot ako ng mga questions sa chat box. Kung meron kayong questions, let me know po. Ano po? Saan tayo magsisimula? Ayan. Sabi ni Claudio, pero need ba matapos yung 1-year training bago ka magka-client? Yan, good question. Meron akong estudyante, 2 weeks nagka-client na siya. Si Josh, yung food delivery rider. Ibig sabihin, di ba hindi guaranteed yung clients, pero tuturuan namin kayo makapasa sa mga interviews kung saan makakanap ng mga clients, tuturo ko yun sa inyo. Ngayon, it depends on you guys, sa estudyante, kung gaano nyo kabilis matatapos yung module. Okay, kasi kayo yung mag-a-apply. Yan. Nasagot ba, Claudio? Next, Okay. pwede ba installment? Miss Angel, anong sagot natin sa installment? Ayun. Hindi, cash lang. Charot. Hindi, meron tayong installment via Bilis po. So, si Bilis is, pwede siya i-download sa ating mga phone. Yan, dito, sa mga mobile phone, iPhone dyan. Search na lang Bilis, tapos download, and mag-sign up and log in lang po tayo. Tapos, mag-apply tayo for loan. Then, wait natin for approval po ha. Hindi po lahat ma-approve, pero depende siya sa mga ipapasa yung requirements, no? May requirements si Bill is. So, yun lang naman, coach. Tapos, pwede din ng credit card. Yun. So, kailangan nyo lang itanong sa mga bank or card provider po ninyo yung magiging staggered payment arrangement ninyo sa kanila. So, sa amin, upfront fee pa din po, ibig sabihin cash pa din, one-time payment. Yung agreement is between na lang sa card provider po. So, yun lang naman, coach. Thank you, Miss Angel. I hope nasagot. Sino to? Si Princess at sa iba pang natanong about sa installment. Meron tayo via Bilis. Card payment, credit card, pwede rin po yan. Si Jean, Coach, sabi ni... Sige po. coach, pag nag-register sa 999, pwede ba full payment September 27? 5 days lang po. After 5 days, 5 days lang. mm So, Kailangan pwede fully naman. paid na siya, no? After 5 days. Yes Tama? po. Yes po. Non-refundable po yung 999 na reservation fee. So, yun. Yes. Thank you, Miss Angel. Sabi ni Jean, after po yung modules, internship po agad or may waiting time? Yes, Google form na ipapa-fill up sa'yo para papasama ka sa internship. Pero pwede ka rin mag-apply habang nasa internship ka. No? Ituturo ko naman sa inyo yun. Yan. Wala tayong discount for now. Yan, nasagot na yung installment. Bago ko balikan si Lar, no? Wait lang, Lar, ha? Kailan po start, coach? Ito yung start. Kapag nakapagbayad na kayo, na verify na ni Amaze Nation, right away, isisend na nila yung MOA, ayun po yung Memorandum of Agreement, ibabalik nyo po yun sa kanila, at bibigyan nyo po kayo ng access. So right away, pwede na kayo, basta nabalik nyo na yung MOA, magkakaroon na kayo ng access sa module, at pwede na kayong makapag-start. Pero meron po tayong onboarding call. No? Ang onboarding call po natin, teka,
Check ko lang sa calendar ha. Hindi ko na check. Ang onboarding call po natin, kasi mas maganda advanced din eh. No? So wait lang po ha. Wait, calendar ng September. Coach, habang hinahanap Sige mo, pa. may question kasi dito, pag nag-reserve ba, meaning enroll ka na? So, hindi pa po. Ibig sabihin lang nun, kasi di ba, 10 slots pala, 10 slots lang po tayo. So, na-secure pa lang po yung slot ninyo. Tapos, sabi din, kung madededuct ba si 999 sa total? Yes po, madededuct. So, may code po kayong gagamitin sa checkout page pag magpo-full payment na. Yun yung code na reserve para mabawas yung 999. Thank you, Miss Angel. No, we hope malinaw po 'yon na kasama na pa rin po yung 999 sa original price. Onboarding call po is October 3, Friday 8 p.m. Ayun po onboarding. Don't worry, lahat ng coaching call sessions ay recorded po. No, ibig sabihin, kung hindi kayo maka-attend, okay lang. Pero as much as possible, maka-attend kayo. Pero meron pong record po lahat ng yan. Okay? Sige, pwede ba natin i-unmute si Lar, Miss Angel, para sa kanyang question? Sige po. Go, Lar. Hello po. Yan, habang hinihintay natin si Lar. Hintay ka namin, Lar. Pwede ka na magsalita. Yan. Ready ka na, Lar? Sige. Ibaba ko muna yung ano mo, tapos mag-ano ka na lang Wow, ulit. welcome Rate sa natin. isang successful naka-reserve. Okay na ba si Lar? Okay. Wait ka namin. Um, sabi Ay, dito, Ann. Si Ann po, nandiyan ba siya? coach, naka-reserve na. Welcome po. Ayan. Si Andiyan Miss ba si V. B? Hi, Miss Si B V. pala. Si B pala yung nagsasalita. Gusto ko Sorry. tuloy. Pwede Sorry, mo hindi pag-mute po si B? ako Pag-mute mo si nagpakita B? kasi late na. Okay. Sige, thank you, V. Oh, naka-reserve na si ano. Congratulations, and yan. Tapos, sabi dito, all graduates po ba ay nasa work, ano yung question niya? Work pain? Pwede ba paulit ng question, Claudio? Ayan. Sabi dito ni John Perry, anong batch po ako? September 16 ako nag-order ng course. Si John Perry. Ikaw pa nag-enroll last time? Ano ka, batch 13 na? Kung nag-enroll ka September, ano? Oo nga. Batch 13 ka na dyan. Hintay mo lang email namin, no? Kung may access ka na, mas better. Makapagsimula ka na. Pero may separate email from me kung kailan onboarding call. Pero October 3 pa naman. Don't worry. Yung certificate po, ang tanong ni Jerry, where will the certificate coming from? From us, no? Sa The Ultimate VA for Online Arbitrage. Ang dami na palang question, no? Teka, baalin natin to. Yan. Pwede na po mag-unmute, Lar. Yes. Ponjo ka na, Lar. Wala pa siya. Yan. Sabi ni Claudio, need po ba matapos yung 1-year training bago ka magka-client? Yun, nakadepende po yun sa inyo. Amazon VA specialist ba tawag pag alam mo kung paano mag-product lister, product research? Account manager po yun. Pag ganun. Pag lahat po. Yan. Question ni Lynette. Suggestion po sana po magandang unahin training muna as OA o training how to be seller. For me, pwede naman both, pero ang advantage kasi ng Amazon product researcher muna bago ka mag-seller. Marunong ka na maghanap ng product. Kasi sa Amazon seller is tuturuan ka din naman mag-product research doon. Pero as an Amazon seller. Magkaiba kasing mindset ang Amazon VA sa Amazon seller. No? Pero it depends on you po, Ma'am Lynette, kung ano po yung mas okay po sa inyo. Pero meron po tayong webinar for Amazon sellers. No? Pwede ba natin i-send yung link ni Coach Ava, no, para kay Ma'am Lynette? Yan. Sabi ni Xander, is there a way to apply immediately and learn from experience po?
Sir Coach yan. Kung meron kayong experience mga online platform natin like OLJ, Upwork, Fiverr, yan, sa mga Facebook groups. Ayun, sabi ni Dinah, anong possible schedule ng training? Yung training po again ay self-paced, ibig sabihin, may papanoorin kayong mga videos na tutorial galing sa akin. Pero meron tayong 3 coaching sessions kung saan doon ko kayo tuturuan pa ng iba't ibang strategies, including job hunting, iba't ibang klase ng sourcing or paghahanap ng product, cover letter, resume at iba pa. Na interview tips kasama din po. Yan. Yun, yung question niya, coach, ni Lar, kasi hindi siya maka-unmute eh. Kung gusto ko po maging Amazon seller, need ko ba mag-VA? Yun. No. Actually, depende po yun sa sa inyo, no? Kasi meron akong ganito po Meron akong 3 student na gusto nila maging Amazon seller, gusto nila magbenta sa Amazon. Pero ang ginawa nila, nag-enroll muna siya sa akin, tinuruan ko sila kung paano mag-product research. Ang advantage nila, pag punta sa Amazon seller, marunong na sila maghanap ng product na ibebenta. At isa pang advantage, kapag marunong ka mag-Amazon product research, hindi mo na kailangan kumuha ng madaming VA or wala ka munang VA for now as an Amazon seller kasi marunong ka maghanap ng product para sa sarili mo. Okay? Pero ang masasuggest ko sa inyo, mag-enroll po kayo for Amazon product research. Pero kung halimbawa, medyo tight yung budget nyo, diretso na kayo sa Amazon seller. Pwede naman po yun. I-guide po kayo ni Coach Ava. Sige po. I hope, Ma'am Lar, nasagot ko po yun, no? Yan. Punta tayo sa... Yun. Sabi ni Aiko, Coach, pag nag-register tayo ng 999, pwede ba ang full payment sa September 27? Eh di before ka ng ano, not sure eh. No? Kasi 5 days Message lang ka, siya. Pwede ba sa? message ka po sa amin. Sige. Tignan natin, coach. Sige, Message email siya. ka Aiko ng Amaze Nation, no? Pahingi na lang ng email mo. Aiko, drop mo dito kung saan yung comment more sa baba. Yan. Yung 999 first to 10 students, full package dun sa pinakita niyo po kanina. Yung 999 ay reservation fee. Ang course ay 11,897. Kaya may reservation fee para di kayo maunahan dun sa slot na 10. Kasi pag napuno yung 10, wala na po. No? So, ano lang siya. Kaya may reservation. Yan, nasagot na natin yung start kung kailan magsimula. I'm from Samar, okay lang ba wala bang need to attend a meeting personally? Wala pong face-to-face to, online po lahat ng ating mga sessions. And mm, ito, may question si Andrea. Fix po ba yung time sa pagtuturo? Ay, nasagot na natin to. Kung paiba-iba yung shift, meron naman tayong ang tawag dito, meron tayong recorded naman, lahat naman yun. For OFW, may payment link din po ba na available? Miss Angel? Si Ma'am Angela Arroyo? For For ano daw po, OFW? coach? Kapag nasa ibang bansa sila, meron ba silang payment link o same link lang? Same link lang po. Tapos madami po tayong payment option sa checkout page. Pwedeng Okay. debit, credit card. So madami naman po. Sige po. I-send po namin dito, Ma'am Angel. Send po po sa inyo. Yan. Wala na siya pala dito sa meeting. So next, saan ako nawala? Pambalikan ko lang ha. Saan na tayo? May training po ba for account manager? Meron for ASVA masterclass. Ibang siya, ibang webinar siya dito. You can check the page ng Amaze Nation. No? Ayan. Pa tayo ibang question? Nawala ako dun sa Yan. Saan tayo? Sir, Sabi ni... no Sige po. sige, coach. Yan.
Sabi dito ni Ria, curious lang po, regarding po sa product research, how do you come up po sa kung anong product ang need i-research? Nagbibigay po ba si client ng certain product sa'yo? Na example, car essentials ba or kitchen tools? May mga clients na ganon, na nagbibigay ng, gusto ko beauty products, ayoko ng clothing. May mga ganon. Pero, 95% hinahayaan nila yung mga Amazon virtual assistant na maghanap ng product para sa kanila. Ganun po yung ginagawa. Basta profitable at pasok sa criteria. Kasi yung mga Amazon sellers ay may sarili-sariling criteria yan. Okay po? Ayan, sabi ni Harley, Sir, no experience po ako. Meron, pero may nakahanap sa akin na client. Yung clear hour ako, pero ngayon part-time pa lang. Ano po pwede ko i-suggest kay client dahil magsisimula pa lang kami. Dalawa pa lang kami sa team. If online arbitrage yan, focus on ungating products. You can search it in YouTube about ungating products. No? Yeah. Sabi ni Dennis, anong benefits po kung mag-self-study pero hingi po ng tulong sa inyo for client? Sa YouTube lahat. How to find clients din. No, meron po doon. Yan. Sabi ni Claudio, all 13 batches graduates po ba ay work pa rin ba? Sabi, nag-work. Yung merong mga students ako na hindi nagpapatuloy dahil busy sila sa work. Kaya ang advice ko sa inyo guys, kung mag-enroll kayo, maglaan kayo ng time. At least 2 hours per day. Pag-aaral ng module. Okay? Kasi meron akong estudyante, busy pala sa work, nag, nag-enroll, nasayang lang yung ano niya kasi yung pinang-enroll niya kasi hindi niya binigyan ng oras, hindi niya natapos. Kahit papanoorin niya lang, hindi niya natapos yung module. Okay? Yan. Sabi ni Ann, magbebenta po ako ng kidney for full payment. Huwag naman. Huwag naman. Yan. Sige. Sabi ni Lynette, tapusin ko na enrollment ko ng seller 22 to 23. Okay, no worries. Kailan po ang batch 14 kasi hindi pa abot yung payment ko. Ayan, message siya ni Angel. Ayan. Yup. Dito. Ayan, sabi ni Jane, question, ano po ang mauuna? Mag-order si customer or mag-research ng product? Siyempre, mauuna po yung mag-research ng product. Kasi wala tayong ibibenta sa Amazon kung may o-orderin na siya. Okay, for example, bibili siya sa atin ng ano, ng tumbler. Ito, tumbler, sample lang. Eh, hindi ko pa naman nalalagay, hindi pa naman natin hahanap, hindi pa natin siya bibenta. Maghanap po tayo ng product, tapos tsaka lang natin. Ang maglilist po nung kasi si client na. Yan. Pag nag-list ka ng product, additional bayad na po yun. Yan. I-add to cart lang. At sabi niyo po kanina, follow up to ni, ano, ni Jill. Sabi niyo po kanina, i-add to cart lang ni seller. Iniisip ko kasi if saan kukuha ni seller ng need ni customer yung certain product na need i-research. Okay? Sample ko sa inyo. Kunyari, si Miss Angel yung client, no? Ako yung product research. Tapos, ang gagawin ko, maghahanap ako ng product, sabihin natin tumbler. Ngayon, ako naghanap, ako mag-add to cart, ang mag-check out si Angel kasi siya yung client. Ngayon, i-orderin niya to, yung tumbler, mapupunta niya to sa warehouse niya. Pagdating ng warehouse niya, isesend niya to sa Amazon. Ngayon, magiging available na siya sa kanyang listing, sa kanyang dashboard. Ngayon, makikita na ni customer, oh, gusto ko ng tumbler. Si Amazon na ang magpapadala ng product sa kanya. Okay po? Nagets ba? Yan. Applicable po ba sa tulad ko na nasa ibang bansa? Yes! Tulad nung kanina, si Sir Romo, part-time niya ay Amazon VA, isa siyang technician. No, 2 hours, 3 hours per project, part-time pwede. Yan. Lalo sa mga mommies, again, VA is the new OFW ngayon. Yan. Ano pa? Thanks for clarification. Yan. Currently, module 4 na si John Perry. Yan. Malaking hatak sa client yung certificate other than skills na learn mo sa module. Exactly. No? Yan. I-message na po sa WhatsApp si Aiko. Okay? Sabi ni Ann, enroll na si Ann, di ba?
After reservation, same link po ba ang enrollment na gagamitin for full payment? May question siya, Miss Different. Angel. Ito po, nasa Miss B pa-help naman. Nabigay nung enrollment link, doon po natin i-full payment. Tapos sa checkout page, yung code, ilalagay po natin is yung code na reserved. Okay. Thank you. I hope nasagot yon. Tapos kapag mayroon kang question, pwede mo naman i-email ng Amaze Nation. Nasa FB page lang yon yung aming email. Ayan. Question ni Bradita, nasagot naman na ni Miss V. Yes po, kahit na halimbawa natapos nyo na yung training, nakahanap na kayo ng work, guided pa rin kayo ng Amaze Nation. No? Tapusin ko yung training kay Coach Ava para ma-schedule ko na. Okay po, no worries. Ma'am Lynette. Ayan. Sabi ni Eredani, after the course, what are my chances of finding a client po? Actually, ituturo ko sa course yan kung paano mag-get ng client. May intern din tayo. Possible ma-hire kayo kapag maganda yung performance nyo. Ang pinaka-key dito is pag-aralan nyo mabuti yung module. Okay? Yan. Tayo dito. If hindi kami maka-avail when ang next, sabi ni Jesusa, wala pang for now. Abang lang kayo sa FB page ng Amis. Paano ulit na? Yan. Nasagot na yon, Realin, kung tayo ang magde-decide kung anong hanapin natin na product. Yan. Question, paano po ang Kipa? Sagot ba ni client? Yes, lahat ng tools ay sagot ni client. Ano pang question? May From sige, go. Imelda Coach. Apo. Difference ng ASBA Masterclass at OAVA, saan mas malaki ang salary? Magkaiba kasi eh. Oo. Ang Kasi ang ASVA, sabihin natin ano siya, A to Z. When you say A to Z, from product research to customer service, lahat overall, ayun si ASVA. No? Magkaiba yan ng offer. Magkaiba din. Minsan kasi may mataas sa pagiging ASVA, sa OA, may mataas din, may mababa. Ganun din sa ASVA, may mababa, may mataas. Depende sa client siguro. Yeah, it depends. Pero kung ang difference nila, when it comes sa learning, mas madami kasing niches si ASVA. Si OABA kasi, isa lang. Product research. One at a time yung focus namin. Tsaka magkaiba sila ng product research. May product research sila parehas. Kasi si ASVA, nakapokus sa Alibaba. No? May margin din kasi na target yan. Si OAVA kasi, meron na siyang built-in name brand. Kumbaga, kunyari, Nike, madaling hanapin. Doon ay gagawa ka ng sarili mong brand sa ASBA, sa mga Amazon sellers. Yan. We hope na tagot po. Kailan po ang deadline pwede mag-enroll, coach? Yan. Tama, until last. Di ko nasasagutin yung mga may sagot na, no? Yan. Thank you, Rolet. Thank you po, coach. Need to go. No problem. Pwede po ba pa-upload ng step-by-step na flow ng learnings yung kanina po? I-send po namin after a week or 2 weeks yung record po na ito. At para sa mga naka-register. Kung naka-register po kayo, makatanggap po kayo ng record ng webinar po na ito. Okay? Do you have any question, guys? Yun, sabi ni Miss Angel, sana po makareceive din po ng email how to pay in full po. Pwede bang Sino po yun? si Ann. I think nakapag na si Ann. Reserve. Alright po. Apo, makaka-receive po kayo ng email. How to Yes. proceed with the full payment. Sabi ni Lynette, ma'am, pa-check po. Sabi ni Kani, go nyo na yan. Lifetime nyo magagamit ng source of income. Yes. Nag-payment po ako for reservations, Lynette.
Yan. Congratulations, Ma'am Lynette. Yan. Don't worry, Claudio. Yan. Tama yan. Kapag may susunod na time pa, we join for permission to leave. Alright. No? So, ay isa sa mga magandang benefits ng isang Amazon product researcher, yun nga, yung flexible hours. Ako from one client, kasi part-time yung pinakauna ko eh. Tapos hanggang sa naging 2, 3, 4, pinakamadami ko 5. Pero tumigil na ako sa mga madaming clients kasi minsan tulala ka na eh. No? Malaki nga kita mo pero yung health mo naman medyo napapabayaan. Kaya dapat kaya mo lang i-handle. Ngayon, I'm working with 4 clients pero um, tat ano tawag dito? 8 to 5 lang ako nagtatrabaho. Minsan 7 to 4. 8 a.m. to 5 p.m. Apat na clients na po yun. Kasi dalawa namang Flex, computer ko. No? So, flexi pwede. time, lahat, coach. Yes, flexi time siya. Kaya pag may emergency, minsan nga nasa galaan ako eh, nakain ako eh. Tatapusin ko lang. Tapos na yung trabaho ko. No, naghanap ako ng product kasi meron akong client na mabilis kong hanapan ng product. Kasi madali yung Mm. criteria niya kasi FBM. Ganun ang kabilis. Tapos, isa pong kagandahan, kunyari, Amazon VA ka na, pwede mo turuan yung partner mo. Tulad ng partner ko, yung wife ko, Amazon VA na din siya. No? Admin plus Amazon VA sa ano. Sa Amazon din, US din siya. Yun. So, dito na kami sa bahay. Siya, nag-work lang siya 2 hours. Magaling kasi, hindi, minsan 2 hours, minsan 1 hour, minsan 30 minutes. Depende sa kanya eh. Kapag may topak, umaabot ng 4 hours yun. So, pero pag ano naman, pag nasa mood, mga 30 minutes tapos na siya. Ganun. Grabe. The whole day So, sa family na, no? oo, dito. Yan. Yan, thank you so much, Aiko. Yan. Tapos, coach, habol ko lang sa mga Sige po. 94,000 na natitira. Yung iba natutulog na ba? Since madami naman tayong natutunan tonight, pwede po bang palambe ng Google review or Facebook review? Ayan po, nandito po sa chat box. Feel free to share your learnings na natutunan tonight. So, yan. Yun lang naman Oo, po. huwag niyo kalimutan. Coach Jan, Claudio po. Bilis Yes pa. po. Ask ko lang po Ano before I leave. natutunan niyo? Yan. Ask ko lang po before I leave, just in case I have the funding within 10 days. Paano po malalaman halimbawa kung puno na yung slot or sa susunod na? Paano po yun? Okay. Anong Ay, name mo ulit? Claudio. Ay, si Claudio. Okay, Claudio, kapag nakalagay ay parang nakastop na siya, hanggat available pag-sold. siya, makakapag-send ka pa ng payment, okay pa yon. Yes. Kapag wala Okay. na, next batch na yun ulit. Ang next batch po, gaano ko katagal? Wala pang date ulit. So, abang-abang ka na lang ulit dun sa page ng Amaze Nation. Um, pero kunyari lang September 27, may available slot pa. Kasi October 3 yung yung onboarding call. Sabi natin September 29. Kapag nakapag-enroll ka pa din, pasok ka pa rin doon sa October 3. Okay. Praying na meron na yan. Thank you. Alright. Permission to leave. Yeah, may questions sige, ubusin natin yung mga questions. Sabi ni Bredita, on the average, how long ka mag-work for one client? How long? Ako ang suggestion ko mag 1 year kayo para ma-master nyo. Kasi mas better na master niyo yung yung skill, yung niche na yan para kahit saan kayo mapunta, mo yun, sa ulo mo, master mo talaga kahit nakapikit ka kaya mo ng product. Parang ganun. What I mean is, kasi ako ano eh, bago ako naging account manager kasi agad ako after 6 months. No, dahil pinag-aralan ko ng mabuti kung paano maging account manager, purchasing manager. Then after 1 year, nagdalawa na akong client. Tapos after ng magdadalawang taon, nagtatlo na ako. Pang 2 years ko, 4, yan, 5. Tapos yan. Depende na yun sa'yo. Yan. Kapag may experience ka na, parang yung salary mo tumataas na din kasi. Ayaw mo na ng 25K, gusto mo na 50K, mga ganun ba? No.
Yan. Thank you, Leia. No permission to leave. Yes po, wala pong problema. Ipon lang kung gusto niyo natin mag-enroll in the future. Malay mo naman. Sa applicable din po bang platform yung mga learn ko sa AVOA? Nagkaroon, OAVA, nagkaroon ka ng client na ang store na ay hindi sa Amazon. Ano same lang naman. Kunyari, Walmart. Yan. Ganun. Pwede naman siya. Wala pong age limit. Sabi na Realin, permission to leave po. Salamat, madami po ako natutunan. Very informative po. Thank you, Realin. Pwede kang mag-review dun sa aming sa Facebook, Google review. Salamat ah. Sige po. Yan. Again, thank you so much po. I think wala nang questions. Thank you, Miss Angel, Miss V, at sa inyong lahat. We hope madami kayo natutunan. And kita-kits soon sa ating FB community ng The Ultimate Way for Online Arbitrage. Salamat po agad and Bye! Thank you po, guys!